Okay. So, ito po ay regarding kay Hitad, sa kaso ni Hitad. Okay. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito medyo alam na natin to eh. Yan. So alam naman po natin na nag-aaway ngayon si Hitad at saka si Bobong Lipunan, si Roy Domingo. Well, actually mga kababayan, ito pakita ko sa inyo. No? Actually, legit po talaga yung balita na nagtatago po si Maharlika ngayon. Kasi po, yung nagbigay po ng information na si Maharlika po ay hindi po tinanggap yung summons niya or yung subpoena niya is yung kapitbahay niya mismo. So legit yon kasi po yung telephone number po na tumawag is galing pong Amerika. So nagsasabi na may pumunta daw po sa bahay ni Maharlika sa California at iserve daw po yung warrant of arrest, ay hindi naman warrant, yung summons at tinago daw po si Maharlika. Nagtago, hindi tinanggap yung summons. Okay. So ngayon dahil nga po dyan, ito sinabi rin ito ni Bobong Lipunan, ni Roy Domingo, sabi ni Roy Domingo, okay, update sa kaso sa Amerika. Avel Bacudio versus Claire Eden Maharlika Contreras, nakarating sa kampo ni Avel na nagtatago na raw itong si Maharlika. Okay. So familiar ba sa akin yung address sa summon? Abangan. Gago talaga to si Roy, no? So ngayon mga kababayan, kasi ito yung punto natin dito. Akala kasi ni Maharlika na porket hindi niya tanggapin yung summons is madidelayed yung proseso ng hustisya sa Amerika. Hindi po yung katulad sa Pilipinas. Kasi po for example sa Pilipinas, may lumabas na summons or subpoena at kayo po ay hindi niyo po ito natanggap, madidelayed po yung proseso. Ganun po sa Pilipinas. So, kaya nga, ginagawa ngayon ng mga ibang may kaso, umaalis po sa address na yun at hindi mo na malaman kung saan na nakatira para hindi po matanggap yung subpoena. Kasi once po na natanggap po yung subpoena dito sa Pilipinas, ibig sabihin nun, kailangan mong umattend sa piskalya. Kasi subpoena pa lang naman eh. So, pag hindi ka umattend sa piskalya, ibig sabihin nun, may chance po, by default, guilty ka. Ganun ang lalabas doon. Technically, ganun. Pero sa Amerika po kasi hindi. Kahit po na magtago kayo sa Amerika, once po na mayroon kayong kaso, aharapin nyo yan kasi responsibilidad nyo yan, obligado kayong umattend. Paano ko nasabi? So ito mga babae, syempre meron tayong mga evidence dito. Ang sabi dito, sa section na to, dito po nakalagay yung change of address. Okay. So basahin ko lang, medyo mahaba lang to, So sabi dito, a person who was last registered at a residence address pursuant to the act to change his or her residence address, whether within the jurisdiction in which he or she is currently registered or to the new jurisdiction inside or outside the state, shall in person within 5 working days of the move inform the law enforcement agency or agencies with which he or she last registered of the move, the new address or transient location if known, and any plans he or she has to return to California. So batas ito na California. So sa California pala mga kababayan, yung mga address pala ng mga residente doon naka-record sa gobyerno. So kung kayo po ay lilipat po ng address inside or outside po sa state ng California, kailangan mong sabihin or i-declare sa gobyerno kung lilipat ka, saan ka lilipat or kung babalik ka pa sa address na yon. So ibig sabihin nun mga kababayan, basta po na nalaman ng korte ng Amerika na ikaw yung Claire Eden Contreras, alam na po nila yan kung saan ka po naka-address. Not unless na hindi mo to dineclare. Okay. Hindi po kasi katulad sa Pilipinas na kunwari ako, di ba? Ako, galing akong Bacoor. Di ba? Galing akong Cavite. Galing akong Muntinlupa. O, di ba? Ngayon, lumipat ako sa Iloilo. Tayo po naman kasi, hindi na natin kailangan i-declare yan. Ang kailangan lang natin is maglipat lang tayo ng registration sa COMELEC. Ganun lang. Pero sa California pala, kailangan mong i-declare kung saan ka lilipat at kung babalik ka pa ba. Kasi nga po mga kababayan kasi, ito pa
May reason dito, no? Ito yung reason dito eh. Same article din. The law enforcement agency or agency shall, within 3 working days after receipt of this information, forward a copy to the change of address information to the Department of Justice. The Department of Justice shall forward appropriate registration data to the law enforcement agency or agencies having local jurisdiction of the new place of residence. So ginagawa po talaga ito sa California para po mapadali po yung mga mails o kaya yung mga pagproseso nga po ng justice system nila. So kahit po na lumipat si Maharlika doon po sa address na yan, sabihin na nga natin na si Maharlika, yung pinagpasahan ng subpoena niya doon po sa California ay hindi niya yan address. So ibig sabihin nun, meron nilabag si Maharlika na batas sa USA na hindi siya nag-declare ng change address. Not unless na doon talaga pa rin nakatira si Maharlika at nagtatago po siya dyan po sa address na yan. So ngayon mga kababayan, ang sabi pa dito, continue na natin. So ang problema mga kababayan kay Maharlika, na ito na po, no, confirm na po na nagtatago si Maharlika ngayon para tanggapin yung summons. Ang problema dito, pwede po siyang makulong. Kasi una sa lahat, paano mo hindi matatanggap yung summons? Eh yung address mo is naka-record yan sa Justice Department po ng California. Di ba? So wala kang dahilan para hindi matanggap yung summons. At dahil nga po dyan, sa hindi po pagtanggap ng summons, ito po, no, California failure to appear. So makakaroon ka ngayon ng failure to appear. Kasi hindi mo tinanggap yung summons, continue yung kaso, so failure to appear yan. So mangyayari dito, no, sabi dito, no, if you willfully fail to appear at a request court date, so ito na nga po yung subpoena, you can be charged with failure to appear. California Penal Code 1320 and 1320.5. The judge will issue a bench warrant and police will show up to your house to arrest you and bring you to court. O, di ba? So makakaroon po ng arrest warrant si Maharlika. At bukod nga po dyan mga kababayan, hindi pa yan. Failure to appear can be misdemeanor or felony. This is based on what you were originally charged with. As a misdemeanor, the FTA charge can add 6 months in country jail and $1,000 in fine to the penalties you are already facing. As a felony, it is punishable by up 3 additional years in prison and fines up to $10,000. So yung ginawa ni Maharlika, no, ang akala kasi ni Hitad na pag siya po ay nagtago, yung justice system po sa California madidelayed. Katulad po sa Pilipinas. Di ba alam naman po natin na si Maharlika ay mayroon din pong warrant of arrest sa Pilipinas. So ang nangyari dito sa Pilipinas, hindi po natanggap yung warrant of arrest ni Maharlika dito sa Pilipinas. So ang nangyari, yung kaso naka-hold. Hindi nag-progress. So paano kasi naman tatanggapin ni Maharlika yung kaso, yung warrant, sa Amerika? Pero po sa California po kasi, unang-una, para po kayo lumipat ng bahay, kailangan yung i-declare ito sa gobyerno. So kahit na, ang sabi kasi, kahit na yung mga kapitbahay po ni Maharlika is nagbanggit na, kasi ay lumalabas na balita ngayon na yun nagturo talaga ng bahay ni Maharlika at nag-confirm ng bahay ni Maharlika yung mga kapitbahay. Kahit hindi na po gawin yun ng kapitbahay nila, meron pong record yung Justice Department ng California kung saan nakatira si Maharlika. So for example, si Maharlika lumipat ng bahay, pagkatapos hindi niya ito dineclare, so problema ni Maharlika yon. Hindi na problema ng justice system ng Amerika yon, ng California. So obligasyon ni Maharlika na i-declare kung saan siya nakatira. So pag lumipat siya, hindi niya dineclare ito sa Justice Department. So pag lumabas po yung warrant, problema na po ni Hitad yun kung hindi niya natanggap. At alam naman po talaga ni Maharlika na vlogger siya at marami na po nagko-content na meron siyang subpoena. So wala siyang lusot. So dito po sa ginawa ni Maharlika na pagtago-tago,
Imbis po na makabuti, tatanga-tanga, siguro walang abogado to. Walang nag-a-advise. Oh. So ngayon, mga kababayan, no, imbis po na akala kasi ni Maharlika na itong ginawa niya is parang sa Pilipinas lang, na kapag hindi mo natanggap yung subpoena, yung kaso is madidelayed. Hindi po, sa California hindi. And then mga kababayan po kasi, no, para mas malinaw po kasi yung kung sakali nga po na hatulan si Maharlika tungkol nga po dyan sa kanyang felony at saka failure to appear, hindi naman po yan, ibig sabihin is nakulong siya dahil doon sa kaso. Kaya siya nakulong dahil nga po doon sa ginawa niya. So sabi kasi dito, no, does a bench warrant mean you were charged with the crime? No. Yan. Hindi po. Yung bench warrant po kasi, so basahin na lang natin, no, sabi dito, no, a bench warrant does not necessarily mean you've been charged with the crime, although it may result in an arrest. The preliminary purpose of a bench warrant is to compel you through the forcible arrest to appear before the judge to answer why you failed to appear in court or disobeyed a court order. Yan, so lumalabas kasi dito mga kababayan, dun po sa hindi po pagtanggap ni Maharlika ng kanyang summons, ito po ay failure at pag-disobey po sa court order. Okay? While these issues may result in criminal charges, so posible daw na magkaroon ng criminal charges, typically contempt of court or failure to appear, issuing a bench warrant is a tool the court uses to enforce its orders and ensure compliance. Yan. So kaya po ginawa ito ng Korte ng California para po magkaroon po ng bench warrant dyan po sa failure to appear, para po mapuwersa yung mga katulad ni Maharlika na nagtatago po sa subpoena. So ang mas maganda mga kababayan, ang gawin ni Maharlika, magtago na lang siya. Huwag niya nang kunin, huwag niya nang harapin yung summons para lumabas itong bench warrant. Maharlika, wala ka bang abogado? Hindi niya ba sinasabi to sa'yo? O ito libreng legal advice na to Pakape ka naman dyan kasi mukhang may ibuburol na. O, di ba? Tago ng tago. Ang akala niya siguro makakaisa siya. Batas ng California is talagang obligado ka na harapin yung subpoena. Hindi po katulad sa Pilipinas. Di ba? And then, ang sabi ng nag-comment, ang sarap daw pakinggan. And then mga kababayan, ito po yung mga bagay na kailangan nating abangan sa susunod po na kabanata ng kwento po ng si Maharlika na TNT. Isipin mo, di ba? Ako naniniwala naman ako na si Maharlika is documented naman sa Amerika yan. Kasi hindi naman siya makakabalik ng Amerika, di ba, galing siyang Pilipinas, hindi naman siya makakabalik ng Amerika kung TNT yan. Yun nga lang po, siya lang po yung legal na TNT sa Amerika, sa California. So ngayon ito ulitin ko lang Maharlika, kasi ako naniniwala ako na pinapanood ako niyan Kasi one time, di ba? Kilala ko ni Maharlika, kasama ko sa UVIP yan And then one time, siya rin yung loko-loko na naglabas ng resume ko. Kilala ko ni Maharlika. So malamang may mga followers si Maharlika na makakapanood ng video na to at ipapasa sa kanya. So ito, parang advice na to sa kanya Advice na to sa kanya na, harapin mo yung kaso mo. Kasi once na magtago, posible kang kasuhan ng korte ng felony, and then makukulong ka pa at meron ka pang babayarang fine na $10,000. Di ba? Yan. O dual citizen nga siya, di ba? So legal siya, di ba? Legal siya doon. Di ba? Akala ko ba matapang? Akala ko ba magko-kontrademanda? So nasan ka ngayon? Di ba? Nasan ka ngayon? Di ba? So thank you po mga kababayan. So dyan po sa 679 po na nanonood, pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa content po na to.